Naglunsad ng kampanya si US President Donald Trump para buwagin ang International Criminal Court o ICC. Makakaapekto kaya ito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, bakit pinupuntirya ni US President Trump ang ICC? Jiggy, ang tingin kasi ng pamahalaan ng Amerika, tinatarget ng International Criminal Court ngayon ang kanilang mga American servicemen at yung ilang opisyal ng United States. Kaya ang gustong mangyari ngayon ng Amerika base doon sa naging pahayag ni US State Secretary Marco Rubio ay kung hindi pahinain yung kanilang kapangyarihan ay tuluyan ng mabuwag itong ICC. Yung mga nakikita nilang hakbang kagaya ng paghikayat doon sa mga miyembro ng ICC na i-withdraw yung kanilang support doon sa mismong organisasyon. Meron din silang babala doon sa mga bansa na talagang dependent at nakakatanggap ng assistance mula sa Amerika at pinaplanong i-reject yung kanilang pagsuporta dyan sa ICC. Aba, mukhang kailangan magdalawang isip dahil ang banta rin, babala rin ng Amerika, papahigpitan o pabibigatin nila yung sanctions doon sa mga hindi magwi-withdraw ng suporta doon sa ICC at kabilang na nga rin siya yung pagbawi ng US visa para doon sa mga individuals na dire-diretso pa rin yung pagsuporta dyan sa ICC. Matatandaan natin na tayo naman kasi matagal nang kumalas ang Pilipinas dyan sa Rome Statute under pa ng Administrasyong Duterte, but as we all know ngayon dinidignig pa rin ang kaso ng dating Pangulo sa International Criminal Court. So pakinggan natin yung bahagi ng naging pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio. The ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes and compacts and the force of so-called international law. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. Maricel, anong reaksyon ng Malacanang dito sa kampanyang ito ni President Trump? Jiggy, sinubukan natin kunan ng reaksyon ng Malacanang tungkol nga dito sa kampanya ng Amerika. Pero tumanggi sila na magbigay ng komento dahil ang paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman sakop ng ating gobyerno kung anuman ang polisiya ng United States. Jiggy. Isa tayo sa mga kaalyadong bansa ng Amerika. Ano ang magiging implikasyon nito sa Pilipinas at sa kaso ni dating Pangulong Duterte? Oo, Jiggy, kanina kinausap natin ang isang ICC accredited lawyer, si Attorney Joel Butuyan, at sinabi nga niya na nakakabahala itong ginawang pahayag ng Amerika laban sa ICC dahil kilala daw ang Amerika doon nga sa pagpapa-implement ng rule of law, international law, pero parang ngayon gusto nilang mawala na sa kanila yung titulo na yon dahil ang nakakahanay daw nila sa mga ganitong klase ng pahayag ay ang mga bansang Russia, North Korea at China. Pero ang sinabi ni attorney, mukhang sa ngayon wala naman siyang nakikita na anumang epekto nitong pahayag na ito doon sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Dahil ang tingin niya, kaya naman daw naglabas ng pahayag na ganito ang Amerika dahil doon sa paghabol ng ICC, doon sa krimen na nangyari sa Afghanistan kung saan alam natin na inukupa ng US yung ilang bahagi nila dyan at yung issue ng pag-atake ng Israel sa Palestine. So pagdating dito sa kaso ni former President Rodrigo Duterte, sabi nga baka nga daw mas maging advantageous pa sa Amerika kung sakaling maparusahan itong dating Pangulo dahil alam naman daw ng US na ang dating Pangulo ay pro-China. Pero ang tingin nila, hindi mangyayari yung pag-withdraw ng majority ng members ng ICC sa kabila ng panawagan ng US. Nasa 125 more or less yung members ng ICC. Sabi kasi nila malaki pa rin daw yung impluwensya ng Europe dito sa mga bansang ito at i-consider din yan. Siguro kung meron man daw mag-withdraw ng support, yun nga yun talagang totally ay dependent sa Amerika pagdating doon sa mga assistance. So far, ang nakikita nilang immediate effect niyan, sa ngayon daw kasi nasa 11 high-level officials ng ICC ang napatawan na ng sanctions ng Amerika. Dalawa sa mga ito kasama doon sa mga nag-handle
pag-handle ng kaso ni FPRRD. So ibig sabihin, dahil meron silang sanctions, hindi na daw sila makagamit, for example, ng mga bangko dahil pinagbawalan na silang gamitin, binan na sila ng mga US banks. Tapos ay hirap na rin silang makagamit ng mga TNVS dahil kinancel na daw yan. Yung mga ganitong bagay daw yung nagpapahirap dito sa mga high-level officials na to sa ICC. Pero wala naman daw silang nakikitang anumang epekto nito pagdating doon sa neutrality sa pagdinig sa kaso. Pakinggan natin ang sinabi ng ICC accredited lawyer. Tingin ko hindi naman, no? Hindi naman tayo apektado kasi unang-una advantageous nga sa Amerika, no? Na si former President Rodrigo Duterte being prosecuted kasi kung makabalik yung mga Dutertes, mga pro-China yung mga yan, no? And ang US naman, tignan mo talagang nagpapadala nga ng mga sundalo dito sa ating bansa para kontrahin yung ginagawa ng China to really expand its influence and its territorial claim within Asia, no? So tingin ko hindi nila masyadong pag-iinitan 'yan. May payag bang kampo ni na dating Pangulong Duterte sa usaping ito, Maricel? Yes, Jiggy. Ang tinanong natin tungkol dyan ay si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Natatandaan ko kasi si Attorney Sal, yung isa dun sa mga unang nagpakita sa atin ng papel during their time na kumakalas na tayo doon sa Rome Statute. So kabisado niya itong usapin na ito. Ang sabi ni Attorney Sal Panelo doon sa kanya naging pahayag, hindi na siya nagulat dito sa naging hakbang ng Amerika. At napapanahon na rin daw talaga para matuldukan na itong ginagawang pambubuli ng ICC sa iba't ibang bansa. Isa raw doon sa nakikitang pruweba na nangihimasok talaga ang ICC doon sa mga sovereignty ng iba't ibang bansa ay nung illegal daw nilang inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tulong daw ng Administrasyong Marcos habang nandito sa Pilipinas. Kaya tama lang daw na matapos na ito daw panghihimasok ng ICC sa soberanya ng ibang bansa. Jiggy. Sa ibang usapin, ano nang nangyari sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore? Well, Jiggy, inaasahan natin na malamang nakalipad na si Pangulong Bongbong Marcos ngayong hapon kasi yung initial information na natanggap natin, mga bandang alas 5 siya tutulak papunta dyan sa Singapore para sa isang working visit. Nakatakda siyang magkaroon ng courtesy call sa Prime Minister ng Singapore para magpag-usapan yung iba't ibang issue tungkol dun sa cooperation between the Philippines and Singapore. Kabilang na nga dyan yung trade and investment kasama ng Pangulong Marcos dyan ang First Lady para humarap din doon sa iba't ibang mga leaders ng Singapore. Nakatakda rin nilang kausapin yung ilang business groups dyan at inaasahan na babalik dito sa Pilipinas si PBBM on July 16. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.